Mga kabayan, trending ngayon sa social media ang kontrobersyal na sundalo matapos bawiin ang kanyang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kahapon din ay kinumpirma ng mga opisyal ng militar na tinanggal na sa tungkulin ang Philippine Army officer na si Colonel Audi A. Mongao matapos umanong magpahayag sa pagbawi ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon sa ulat, inilagay si Mongao na commander ng Training Support Group sa ilalim ng Training Command. Sa direktiba ng Commanding General ng Philippine Army, agad na inalis sa pwesto si Colonel Audi Mongao at inilagay sa AU status upang bigyan daan ang masusing investigasyon ng Training Command. Nauna nang naiulat na nagpost umano si Colonel Mongao sa social media ng pahayag na binabawi na niya ang kanyang personal na suporta sa Pangulo. Sinabi din ng Philippine Army na mahaharap si Colonel Mongao sa mga kasong administratibo at maaari ding isailalim sa court martial dahil sa posibleng paglabag sa Article of War, Article 96, Conduct and Becoming an Officer and Gentleman na may parusang pagkatanggal sa serbisyo kapag napatunayang nagkasala. Tanong ng ating mga kababayan at netizen, wala bang karapatan ng isang sundalo na magpahayag ng kanyang freedom of expression? Narito ang paliwanag ni Ed Lingaw, isa sa mga batikang newscaster ng News 5. Bakit tila mas maigpit ang patakaran para sa mga sundalo? Wala ba silang freedom of expression? Sa totoo lamang po, restricted ang kanilang freedom sa ganyan. Isa yan sa kabalintunaan ng isang demokrasya, na ang institusyon na nangangalaga sa demokrasya ay inherently undemocratic. Matagal na po ang doktrina na nililimitahan ng military service ang ilang constitutional rights ng mga nasa serbisyo. Kasama po yan sa isang social contract. Hindi unrestricted ang free speech sa militar dahil mas mahalaga sa hanay ng mga sundalo ang political neutrality para mapanatili ang disiplina at ang chain of command. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong reaksyon at sariling opinyon. Nakipag-ugnayan na sa kanyang mother unit ang inalis sa pwestong Army Colonel dahil umano sa pagbawi ng suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Major General Michael Logico, commander ng Training Command, bandang 7:30 kagabi, voluntaryong nagbalik loob si Colonel Audi Mongao at isinuko ang kanyang sarili sa kontrol ng militar. Nagkaroon ng mahabang pag-uusap ang dalawa at nangakong nakikipagtulungan si Colonel Magnos sa kasalukuyang isinasagawang investigasyon. Isinagawa na ang isang investigasyon upang matukoy ang posibleng mga kasong administratibo at legal na maaring isampa laban sa kanya kaugnay ng kanyang pahayag online. Batay sa Facebook post ni retired Major General Romeo Pocis, iginiti Colonel Mongao na umano'y nawalan na ng moral ascendancy ang Pangulo sa pamumuno sa Armed Forces of the Philippines bilang Commander-in-Chief, gayon din sa pamamahala sa mga Pilipino bilang Pangulo ng bansa. Viral ngayon ang umiikot na umano'y social media post ni Army Colonel Audi Mongao kung saan inatras na raw niya ang kanyang suporta kay Pangulong Marcos. Agad niyang pinaikot ng mga kritiko ng administrasyon gaya po ni retired General Romeo Pocis na kinusuhan itong linggo lamang ng inciting to sedition. Anong nakalagay sa umunoy pahayag ni Colonel Mongao? Inaatras na raw ni Mongao ang kanyang personal na support sa Pangulo bilang Commander-in-Chief. Sa ibang mga social media pages naman, may iba pang kumalat na umunoy pahayag ni Mongao, wala na raw moral ascendancy ang Pangulo na mamuno sa ating bansa. Para lamang po malinaw, tinignan namin ang mga social media accounts ni Mongao pero hindi po namin nakita ang mga pahayag na ito. So, mahirap kumpirmahin kung galing nga sa kanya ang mga pahayag o kung binura na ang mga ito. Pero ano pa man, sapat na raw ito para tanggalin si Mongao sa kanyang pwesto ni General Mike Logico, ang pinakapinuno ng AFP Training Command. Si Mongao kasi ang commander ng AFP Training Support Group at Training Development Center sa Army Training Command. Medyo sensitibo rin ito dahil ang Training Command ang humuhulma sa pag-iisip at pakikitungo ng mga sundalo at opisyal ng AFP. Ngayon, kung totoo nga itong mga pahayag, may sabit kaya si Mongao
Kung ordinaryong Pilipino lamang, walang kaso yan. Pero iba kasi ang patakaran para sa mga sundalo. Ang mga sundalo po ay governed ng Articles of War o yung Commonwealth Act 408 of 1938. Sa Article number 63, pinaparusahan ang disrespecting the President, Vice President, or the National Assembly. Sa Article 64 naman, ang disrespect toward a superior officer. Ang parusa sa mga ito, dismissal from the service o anumang ipataw pa na parusa ng isang court martial. Yang Articles of War din ang ginamit ng mga nakaraang administrasyon laban sa mga sundalong naglunsad po ng mga mutiny or withdrawal support sa nakaupong administrasyon. Bakit tila mas maigpit ang patakaran para sa mga sundalo? Wala ba silang freedom of expression? Sa totoo lamang po, restricted ang kanilang freedom sa ganyan. Isa yan sa kabalintunaan ng isang demokrasya na ang institusyon na nangangalaga sa demokrasya ay inherently undemocratic. Matagal na po ang doktrina na nililimitahan ng military service ang ilang constitutional rights ng mga nasa serbisyo. Kasama po yan sa isang social contract. Hindi unrestricted ang free speech sa militar dahil mas mahalaga sa hanay ng mga sundalo ang political neutrality para mapanatili ang disiplina at ang chain of command. Pahabo lamang po, ngayong gabi lamang inanunsyo ni General Lojico na kusa na pasailalim na si Monggao sa military control at siya raw ngayon po ay fully cooperating na sa kanilang investigasyon. Naghain ng motion at manifestation ng ilang National Unity Party members o NUP sa Kamara sa House Committee on Ethics and Privileges laban kay Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. Hinihiling ng complainant sa House panel na makapagsagawa ng komprehensibong fitness determination sa baguhang kongresista bago ito pahintulutang makabalik sa kanyang legislative functions. Sinuspinde ng Kamara si Representative Barsaga sa loob ng 2 buwan dahil sa misconduct noong December 2025. Ayon sa mga complainant, sa gitna ng suspensyong ipinataw laban kay Representative Barsaga, nagpapatuloy pa rin ang publication nito ng contents na makasisira umano sa imahe ng Kamara at hindi naaayon sa inaasahang asal ng mga miyembro ng House of Representatives. Kabilang narito ang panunuya at paninira sa namayapang si Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop na isang miyembro ng NUP. Gayon din ang pagpapakalat ng umano'y mapang-udyok na political commentaries. Pero para kay House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, hindi lang si Barsaga ang dapat sumailalim sa fitness test. Kabilang si Representative Sandanya sa mga bumoto ng pabor at nagpatibay sa committee report ng House Panel on Ethics laban kay Congressman Barsaga na nagrekomenda ng 60-day suspension sa neophyte lawmaker. Mahalaga naman talaga yung psychological and physical fitness to be able to fulfill our duties in Congress. Pero dapat hindi lang sa isang tao, dapat sana ito applies to all. Samantala, ayon naman kay Congressman Barsaga, ang hakbang ng NUP ay bunsod ng plano nitong paghahayag sa publiko ng umano'y bribery case na kinasasangkutan ng partido at ng isang negosyante bago ang 2025 elections. Sa pahayag naman ni 4Peace Party List Representative JC Abalos, chairperson ng House Ethics and Privileges Committee, magko-convene ang House panel at tatalakayin ang issue oras na magbalik sesyon na ang Kongreso sa January 26, 2026. Walang importa kinumpiska ng Bureau of Customs ang 8 sasakyan na umano'y pag-ari ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ng kanyang kumpanyang Sunwest Construction and Development Corporation. Liwanag ni Attorney Chris Noel Bendijo, Deputy Chief of Staff of the Commissioner ng BOC. Nakitaan nila ng red flags ang 8 sasakyan. Batay sa initial findings ng BOC, bukod sa wala itong record ng import entry, natuklasan din nila na high level ang pagkaka-bulletproof ng mga sasakyan na hindi rin idineklara. But based on initial findings, there is no import entry as far as the BOC is concerned. Second, based on the examination conducted, yung mga bulletproofing doon, parang the way it was explained to me, pagpasok ng sasakyan, naka-bulletproof na kasi ibang level ng pag-bulletproof yung ginawa sa sasakyan. So,
even that aspect, no, walang declaration tayong nakita ganun. So again, that's another red flag so far as the BOC is concerned. Paliwanag ni Attorney Bendijo, bagamat maaring matulad ang mga ito sa nasabat na sasakyan ng mga diskaya na ipinasubasta, tiniyak ng BOC na dadaan pa rin muna ito sa due process. We'll still follow the process, no? Again, similar to what transpired doon sa previous natin sa mga diskayas. We will afford everybody due process. If we will be submitting documentation to refute the initial findings of unlawful deportation, we will consider that. Samantalang maraing itinanggi ng BOC ang pahayag ni Attorney Rui Alberto Rondain, abogado ni dating Congressman Ko, na walang dalang search warrant ang mga otoridad. Ayon kay Attorney Bendijo, mayroon silang search warrant na isinilbi at tinanggap ng mga abogado sa lugar kung saan natagpuan ang mga sasakyan. Dagdag pa ng opisyal na fully documented ang operasyon dahil sa paggamit ng body cameras at iba pang recording devices.